Naku po mga kababayan, nagsalita na daw si Congressman Toby Chanco at nagpatotoo na ito daw si Andrew E. Binayaran di umano ng 68 million mga kababayan. Hala, galing sa pondo ng bayan. Naku, grabe, kakagulat nyo po ito. Sabi dito, nabuking PBBM admin nagbayad 68 million kay Andrew E. May 2025 election. Ako, kaya pala kahit mamaos-maos na si Andrew E, no, talagang ah mai-endorse ang alyansa ng bagong Pilipinas. At kung tawagin nga ni Ka Eric Celis, ah ano ba 'yun? Bagong Pilipinas, kung tawagin ni Ka Eric is wasak na Pilipinas. Nagwasak sa Pilipinas. Ayan, yan yung bagong tawag niya sa slogan no, ng bagong Pilipinas. Winasak ang Pilipinas. Ayan mga kababayan, panoorin po natin itong pahayag ni General Macanas, no, dito po sa napanood niya na pag-amin ni Kong Toby Chanco na binayaran si Andrew E. ng 68 million pesos. Grabe, laki nun mga kababayan, no? Grabe. Gamit daw ang pondo ng bayan. Halaka. Ako, ito na po. Ang reaction opinion itong Facebook reel posted by Sarsuela. Interview ni Pinky Webb kay Congressman Edgar Erese tungkol sa exchange of messages di umano ni Presidente Marcos Jr. at ni Adrian Bersamin. At ito, pinatutuhanan ni Congressman Toby Chanco yung mga ibang nakasulat doon, lalo na yung pagbayad sa isang entertainer, 68 million. Sino ba yon? Si Andrew? Wow, lucky naman pala. 68 million. Kaya tiba-tiba. Kahit paus na, sige lang. Million, 68 million. Ayahay. Pakinggan natin ha. You believe, Congressman, Yung narration of facts, okay sa akin. Narration of facts, including kasi hindi, yung nakita ko yung mga text exchange, very detailed. Pagkatapos nakalagay ito kung magkano yung mga binibigay, actually, tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Yes, sabi niya. Grabe, no? yung Ayun. mga expenses. Tapos I'll go first to the text messages. Totoo mga kababayan, halaka. Ayan. Nagkwentuhan pala sila no ni Congressman Toby Chanco at itong si Congressman Erese. Nako. Nagbayad kay Andrew eh, grabe. Halaka. Nadami nang lumalabas ngayon ng mga revelasyon mga kababayan. Talagang lumalabas yung mga baho, sumisingaw na. Later. Sorry, sir, because I don't want to lose my train of thought here. So you believe it because there were very specific messages doon po sa text And exchanges. there are other matters na diniscuss na hindi naman related sa Yeah, that's where I want. I mean, apart from this, what else made you believe him? may mga ayoko na lang banggitin ngayon kasi may involve pang ibang mga tao dun sa although hindi naman damaging pero Such as? mga issues, mga national issues. So, wag na lang siguro. So, because of that, hindi lang kasi pera, may nakita ko kayong may realidad talaga dun sa mga text message na nangyari. And then sabi mo nga, tinanong mo si Congressman Toby, who was the campaign manager of the Allianza then, kung binayaran nila si Andrew E. ng Tapos, tinanong ko, totoo ba na binigyan niyo yung mga senatorial candidates na totoo naman, sabi niya, totoo. Pero hindi naman dumadaan sa kanya yung pera. Ayaw niya rin dumaan sa kanya yung pera. Basta siya lang nagtuturo kung kanino-kanino bibigyan sa campaign. Kasi baka daw pagdudahan siya. Kasi nga ayaw niya rin ng gano'n. Pero hindi niya naman daw alam kung anong source ng Yeah, pera. I was gonna go there Yeah. because maybe to some, it is quite normal. Normal. To others, it's not very normal. Kasi Pero- minsan sinasabi, hindi naman kami binigyan ng aming partido. Yung iba naman sinasabi, hindi sinasabi, pero alam naman nating nabigyan. So that does not make the story completely true. Yes. Except for the other part Kasi sabi ko, of the text totoo bang ganito ang messages. amount ang binigay mo? Yeah. Totoo.
Tinawaran ko pa nga yan. Hindi na alam, sabi sa akin. Naman si Toby. Biro din yun. Ano siya, ano ba talagang motibo mo? Are you Yeah. Ay, salamat po, Congressman Edgar Erese. Isa ito sa mga hinahangaan ko na kongresista. Kahit dilawan ito, but ito yung dilawan na may prinsipyo. Ang iniisip niya, kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Kaya sabi niya, more than 50 years na ako sa politika, this might be my last term or last gagawin ko na kung anong tama. Kaya sabi niya, yung impeachment ni VP Sara, hindi ko susuportahan yan. Tapos pinipilit niya na mayroong grounds for impeachment laban kay President Marcos. Ito ngayon, na late lumabas. Kasi wala na basura na yung impeachment complaint laban sa Pangulo. Next year na naman siya pwedeng sampahan na nahuli. Itong mga text messages na ito, Andrew E., 68 million. Wow, paldo. Ayaman. Sana intindihan ko lang ito So itong Adrian Bersamin, siya yung tagakalap ng pundo. Sasabit sa Pangulo. Tapos, hinagasto saan? Ang iba sa eleksyon, ang iba. So, grabe Gusto nilang manalo sila lahat ng eleksyon. Manalo yung 12. Sabi niya, 12-0 ang kanyang target Dahil pinaka-the best daw ang kanilang kandidato. Tinawag niya sa kabila, suka. Nabili lang daw ng suka. Ito ngayon. Sources ng campaign funds nila. Nabanggit dyan na may galing sa confidential funds. Nabanggit sa text messages Galing sa confidential funds, galing sa flood control funds. Booking. Kaya lang, Malacanang, sabi nila, hindi totoo yan. Deny ng deny. Sige, deny kayo. But kami, netizens, taong bayan, bahala na rin kami pumorma sa aming paniniwala kung ano ba nangyari ba ito. At ito, magre-reflect yan sa mga surveys, magre-reflect yan sa eleksyon. Yon ang hatol ng taong bayan sa mga nangyayari ngayon, makikita nyo sa eleksyon sa 2028. Ang Malacanang nagtataka, bakit daw walang ginagawa si VP Sara, bakasyon lang na bakasyon? Bakit ang taas ng rating niya? Ang Pangulo, ang sipag, trabaho ng trabaho, bakit negative? Ang dahilan po, ang taong bayan, nakikita niya, karamihan di naman lahat, nakikita nila itong mga ganitong lumalabas na mga usapan, maraming naniniwala na ang administrasyong ito ay hindi sincero yung kanilang pagsiservisyo sa taong bayan. Anong inuuna? Inuuna ang pansariling political agenda. Yan. Kaya, ang taong bayan, hindi mo masisisi, dismayado. Kaya pagdating sa mga survey, ayoko niyan. Mas gusto ko ito. Bakit mas gusto nila si VP Sara kahit walang ginagawa? At least walang issue. Maliban lang sa confidential funds niya na cleaner naman ng COA. So, ano ito? Itong lumabas na resibo, ebidensya, i-consider kaya ng ombudsman? I-consider ba ng Blue Ribbon Committee? Palagay ko, hindi na. Ito nga, sa isang interview, sabi ni Congressman Erese na parang hindi sila seryoso sa pag-imbestiga. Pagdating na sa gate ng Malacanang, napuputol yung investigasyon. Ganon din si Senator Lacson, Blue Ribbon. Sabi niya, bitin. Hindi ba wala yung makita mo na puwersa talaga na gustong malaman ng katotohanan, parang may pinagtatakpan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. So ayun po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito, no?
Grabe, matindi po itong mga lumalabas na mga ebidensya, no? Grabe, booking. Yung pagbayad kay Andrew, grabe. 68 million. Ako. At inamin naman yan ni Kong Chanko sa pamamagitan po ni ni Kong Irice. At totoo daw na nagbayad ng 68 million pesos. Gamit daw ang pondo ng ng taong bayan. Yung gagamitin sana sa pondo para sa mga flood control ay ginamit sa eleksyon, mga kababayan. Grabe, 'di ba? Matindi po yung mga naglalabasan ngayon. So mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok diyan, subscribe din po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.